Good day mga kalapatids! Kamusta kayo? Welcome back dito sa ating tambayan Chocobulok TV. And for today's video, samahin nyo ako sapagkat sa episode na ito, magsi-self-toast tayo. Time check tayo mga kalapatids, 12:40 ng tanghali. Napakainit ng sikat ng araw at medyo malakas din yung ihip ng hangin. Sasamantalahin natin yung pagkakataon na yan para pagpagin yung ating mga alagang ibon. At kung matatandaan ninyo sa mga nakaraan nating paliparan at pauwian doon sa training, hindi maganda yung resulta na ipinapakita ng ating mga alagang ibon. Kaya nagdesisyon tayo mga kalapatids na ipasok yung ating isang ibon na 6 overall champion. Eto mga kalapatids, si Angel. Ililipad natin uli. Matagal siyang walang lipad. Yung kanyang mga muscles at buto malamang nanghina na rin yan. At yung stamina niya maaaring kinalawang na. Late na rin siya sa training dahil 50 kilometers na yung nililipad ng ating mga alaga. Pero okay lang yan mga kalapatids dahil yung mga lugar na pinanggalingan ng ating mga ibon nilipad na nung mga nakaraan ng ating 6 overall champion na ito. Ang kailangan lang natin gawin sa kanya bigyan natin siya ng isang special training para palakasin yung kanyang katawan, patibayin yung kanyang mga muscles at buto, at higit sa lahat patatagin yung kanyang stamina na yun ang gagamitin niya sa mas malayo ang liparan. Bola lang yan. At sasamantalahin na rin natin sa pagkakataong ito na isabay yung ating dalawang ibong inakay na naririto. Kung matatandaan ninyo mga kalapatids, after 30 kilometers air distance itinigil na nga natin sila dahil papunta na talaga ng proper north yung kanilang nililipad o yung sa track. Kaya dito na lang muna sila magpapalakas sa ating flyer slope sa pamamagitan ng low flying at ranging. At kung maluwag yung ating schedule pa self toast tayo kagaya ng gagawin natin ngayon. Kaya isasama natin itong dalawang ibon nating ito sa ating isasagawang special training dito kay Angel para makaagapay siya sa kasalukuyang training ng ating mga alaga. At syempre di natin nakakalimutan, kasama rin ito sa ating pakakawalan dahil itong dagit na ito ay nakakaubos ng ating mga patuka dito sa ating kulungan. Wala ring silbi mga kalapatids dahil ayaw magro-ronda. Gusto niya lang kumain ng kumain. Ewan ko kung nabubusog siya. Hoy, ikaw, kasali ka ha. Niready ko na mga kalapatids yung ating training box syempre. Alright mga kalapatids, so nandito na sa loob yung ating tatlong ibon, yung dalawang inakay tsaka si Angel, at ito yung ating dagit, lalagay na rin natin dito. Bali apat yan dyan sila at sarado na para hindi na sila makawala. Samantala dito naman mga kalapatids, hayaan nating makalabas yung ating mga alaga. Open loop lang muna yan dyan sila mga kalapatids para nang sa ganon ay makapagbanat-banat sila ng buto, tumatag yung kanilang stamina, at kung gugustuhin nila pwede silang maligo dito. So paano? Ibabiyahe ko na to. A few moments later. Alright mga kalapatids, nandito na nga tayo sa unang release area. Time check, pasado 1:00 ng tanghali. At pahinga muna natin ng kaunti yung ating mga alaga para makarecover sa tagtag ng ginawa nating pagbiyahe sa kanila. Samantala, sasamantalahin ko pagkakataon para i-shoutout yung ating mga solid supporters: Jeffrey Ramos, Sir Dennis Calapatids, Mr. Nobody 160, at ito kakatuwang pangalan, Idol Sir Kurikong 8506, at Sir Alan Flores. PM lang po sir doon sa ating napag-usapan. Then Catsman 24 from Kingdom of Saudi Arabia. Ingat kayo dyan sir sa inyong paghahanap buhay at maraming salamat sa inyong suporta. Ito na nga mga kalapatids, kukunin ko muna yung isang ibon nating dagit dahil hindi natin siya isasabay dyan sa ating mga alaga para nang sa ganon hindi siya makauwi dun sa ating kulungan. Sariling lipad yan mga kalapatids ang gagawin natin sa kanya. 3 kilometers more or less itong ating distansya sa ating loft. At ayan, dyan muna natin sisimulan itagtag yung ibon nating si Angel. Ayan mga kalapatids, tama-tama, napakainit ng panahon. Maganda yan para matagtag yung kanilang stamina. Samantala ito, lagay muna natin dyan at mabiyahe pa tayo ng additional 2 kilometers para masagad ng 5 kilometers at doon natin pakakawalan itong ating ibong dagit. Sana mahanap niya kung saan man talaga siya nakatira. So, kita pa tayo mga kalapatids, babiyahe ko na to. Alright. A few moments later.
Alright mga kalapatids, nandito na tayo sa ikalawang release area. Sinagad ko na 5 kilometers air distance ang layo nito mula dun sa ating kulungan. Magkaiba nga ng oras at distansya ng pagpapakawala para tiyak na hindi maghahatakan pabalik sa kulungan itong ating mga alaga. At dito lilipad mag-isa itong ibon na ito at sana mahanap niya na kung sino talaga ang totoo niyang amo. At dito nga may nakausap tayo, hindi ko na lang ipapakita sa camera yung kanyang itsura. At nung nalaman niya na pakakawala natin yung ibong dagit natin, nag-insist siya na sana ibigay na lang sa kanya yung ibon. Pero syempre gaya ng plano, hindi natin gagawin yun dahil hindi nga natin inangkin yung ibon, di ba? Dahil unfair dun sa totoong may-ari nitong ibong ito na malamang naghihintay sa kanya. Kaya hindi natin ibinigay yung ibon na ito mga kalapatids. Shout out sa iyo kuya, sana wag sumama ang iyong loob. At ito na nga mga kalapatids, pakakawala na natin konting tapik lang dito sa ating kahon. Ayun, hindi kang pangdakmain ni kuya. Buti na lang magaling umilag itong ibon na ito, pero medyo may pagka kulang-kulang sa pagdapo. Ayan, dadapo ba naman sa dahon mga kalapatids yan. Medyo alanganin tong ibon na to. Pero sana, yan, nakakalipad na siya mag-isa. Mahanap niya kung saan man siya nakatira. Alright. One eternity later. Time check tayo mga kalapatids. 1:48 ng tanghali. Gauwi nga lang natin galing sa biyahe. Ng pagkakatos natin sa kanila. At ito na si Angel mga kalapatids. Ayan, nasa labas na. At isang magandang balita mga kalapatids, walang bakas ni Anino ng ating dagit. So siguro nakauwi na siya dun sa dapat niyang pag-uwian. Naku, si Angel gustong bumalik dun sa kanyang kulungan. So ang ginawa ko na lang, ayan, nilagyan ko ng patungan. Tapos nakabukas lang yan para anytime makakalabas yung ating alaga at makakapag-ehersisyo siya kahit anong oras niyang gustuhin. At syempre dito rin mga kalapatid, mapapansin nyo, nakabukas lang yung ating flyer slope para anytime free silang magpasok at lumabas sa ating kulungan. Lumipad sila, mag-exercise, magbanat-banat ng buto, anytime magagawa nila. Mga kalapatids na kanubi, ang tawag dyan ay open loop. Yung nakabukas lang yung kulungan, malaya yung ating mga alaga. At tinataon ko yung pag-open loop mga kalapatids kapag katirik yung sikat ng araw, gaya nito mga kalapatids. Mga bandang alas 3 mga kalapatids, isasarado ko na yan. Parang sa ganun, makontrol uli natin yung pagpasok at paglabas ng ating mga alaga dito sa ating kulungan. Mamaya, sasarado ko na yan muna, and then pagpapakainin ko sila mga bandang hapon, papasok na yung ating mga alaga. So nakakulong na uli sila, and then mamaya-maya, kapag nakapagpahinga na, tapos na kumain, bubuksan uli natin para sa hapong rondahan naman mga kalapatids. So ganun lang ang aking ginagawang pamamaraan sa aking mga alagang ibon, lalo na pagka gusto ko silang patatagin. At dyan nakikita ko rin mga kalapatids kung sino yung mga ibon natin na matatamlay. So normally hindi yan lumalabas ng kulungan kahit naka-open loop. Pero nakita nyo naman yung ating mga alaga, gustong-gusto nilang lumabas. So ibig sabihin, nasa maayos silang kondisyon. Sa mga kanubi natin dyan, sana meron kayong nakuhang idea at tips sa ginagawa nating pag-aalaga. At kung ikaw na nanonood hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ko na, pindutin mo ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Paki-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video at pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. So, paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!